Magandang araw sa inyo mga kumpanyeros, kumpanyeras, mga amigos, mga amigas, mga viewers at subscribers ko dito sa YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Sa episode na to, may ikwekwento po ako sa inyo. Dahil kagabi ay may napanaginipan ako tungkol sa isang legal na usapin about copyright infringement, trademark infringement, unfair competition, writ of preliminary injunction or permanent injunction. So sa panaginip na to, ay kinuha daw akong abogado ni Eat All You Can. At ang kalaban daw namin ay si Tahanang Walang Pundasyon. So, medyo nakakatawa tong panaginip na to. Pero sa realidad, ay ikikwento ko sa inyo at ipaliliwanag ko ang tunay na kahulugan ng mga legal jargons na aking babanggitin dito at mga procedure from the decision of the Regional Trial Court going doon sa medyo mataas na hukuman na Court of Appeals. At kailan dapat magsampa ng apila, kailan dapat magsampa ng petition for review, at para may iwasan ng dismissal ng kaso at magpatuloy ang pag-andar ng hearing and trial of the case. Okay, so umpisa natin sa aking panaginip. Dito sa aking panaginip na kung saan ang aking kliyente ay si Eat All You Can laban sa defendant na si Tahanang Walang Pundasyon. Okay, nagsampa daw kami ng complaint for unfair competition, copyright infringement with prayer for the issuance of the writ of preliminary injunction. Sa madaling salita, pumabor sa amin ang Regional Trial Court of Tralala. Okay. At ang RTC ay nag-issue ng permanent injunction after a full-blown trial ng kaso. So kasi pag natapos ang kaso ay after the full-blown trial, ang ini-issue na dyan permanent injunction. Pero kung sa umpisa pa lamang ng trial ay nag-issue ng injunction ang korte at hindi pa tapos talaga ang trial of the case, ang tawag doon preliminary injunction. That is different from permanent injunction. So, ang mga permanent injunction, permanente na yan, no? Hanggang nililitis ang kaso, no? Unless na lang napatunayan na ang korte ay umakto with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, no? Okay, so balik tayo doon. So, doon sa aking panaginip, nanalo kami sa RTC of Tralala at nag-issue ng permanent injunction. So ang ginawa ng aming kalaban na Tahanang Walang Pundasyon ay umapila, no? O hindi umapila. Babaguhin natin yung terminology. Ang nabasa kasi namin doon sa aking panaginip ay nag-file ng petition for review sa Court of Appeals. Okay, within 15 days nakapag-file sila on the last day. Sumampa ng petition for review direkta sa Court of Appeals. So ganito yan, papaliwanag ko sa inyo sapagkat doon sa aking panaginip ay tinanong ako ng aking kliyenteng si Eat All You Can. Attorney, ba't ganun na nangyari? Dumiretso sa Court of Appeals. No, nag-file ng petition for review. No, without first filing a motion for reconsideration, which is a prerequisite. No? Isang requirement na bago ka sumampa ng reklamong petition for review or apila sa mataas na hukuman, ay dapat magpapail ka muna ng MR or yung motion for reconsideration. Eh bakit itong kalaban nating si Tahanang Walang Pundasyon dumiretso kagad sa Court of Appeals? Yan po ang ating pag-uusapan, yung mga different legal jargons na kung didiretsohin natin at pag-uusapan kagad natin yung other important matters, ay malilito tayo. So gagawin ko dito sa aking episode na to ay liwanagin natin yung different legal jargons na yan. Kasi pag layman ka at first time mo narinig, medyo malilito ka at baka maglabo-labo, maging halo-halo yan ni Razon. So, umpisahan po natin do sa katanungan sa aking panaginip ng ating kliyenteng si Eat All You Can. Ang sabi niya, pwede ba yon?
nag-file ng petition for review without filing a motion for reconsideration. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng motion for reconsideration? Ayon po sa ating batas, ang motion for reconsideration ay isinasampa ng natalong partido upang kung siya ay hindi sumasang-ayon sa desisyon na hindi ayon sa kanya ay hindi naaayon sa batas o taliwas sa actual facts of the case at hindi tama ang interpretasyon ng batas ng hukuman na nag-render ng original jurisdiction. So kapag ganon, hindi siya sumasang-ayon, binibigyan ng ating batas, mga umiiral na batas, ng pagkakataon ng huwes or hukuman na i-rectify ang error niya or baguhin ang desisyon niya ayon sa kahilingan ng natalong partido doon sa motion for reconsideration. In layman's term, pag sinabi mo motion for reconsideration, parang ganito yan. Judge, ako po'y nakikiusap sa inyo na dahil doon sa desisyon na inyong ni-render, ay nakita ko na mali, hindi sang-ayon sa batas. Hindi sang-ayon sa mga talagang ebidensyang iprinsenta ng aming complainant. So, dahil dito, ito po ang mga batas na umiiral, Judge. Mali po yung sinite ninyong mga batas. At ito din po ang mga ebidensyang hindi nyo po napagtuunan ng pansin. Baka pwedeng revisahin ninyo yung desisyon. No? At pag-aralan nyo mabuti. Kaya ako ay nagsasampa ngayon ng motion for reconsideration. So please, Judge, pakibago ang iyong desisyon. Yun po ang motion for reconsideration. According to our existing rules, a motion for reconsideration is an opportunity on the part of the judge or the trial court to rectify its error. It is an opportunity on the part of the court to change its decision, rectify its errors. No? Baguhin mo yung desisyon dahil aminin mo nagkamali ka eh. Yun ang motion for reconsideration. Pero bakit hindi ginawa yun ng kalaban namin sa aking panaginip na si tahanang walang pundasyon? Bakit hindi siya nag-file nun? Di mali yung kanyang sinampang petition for review. Okay. So ganito yan. May exemption to the rule. No, kasi dun sa petition for review na nabasa namin sa aming panaginip, sabi kasi ng kliyente kong si Itolyoken, attorney, sinasabi ng ating kalaban na si tahanang walang pundasyon ay ang decision daw is violative of the due process of law. Ganun ba? Oo, attorney, yun ang nakalagay dun sa petition na binigay sa aming kopya. Ang sabi niya, the decision of the trial court is violative of the due process of law. Ang sabi ko sa aking kliyente, si Itolyoken, abay, pag yan ang ginawa nilang rason at basihan sa pagdiretso sa Court of Appeals, ay yan ay pumapasok sa ilalim ng mga exemptions to the rule na pwedeng hindi ka mag-file ng MR. No, if the decision is violative of the due process of law, then you can go directly to the Court of Appeals and then file an appeal. Pangalawa, attorney, sabi ni Itolyoken, ang sabi nila, ang decision daw ng Regional Trial Court of Tralala ay hindi sang-ayon sa batas sapagkat bakit sila nagdesisyon ng trademark, no, na hindi naman kasama sa relief na hinihingi natin, no? Dahil ang hinihingi lang daw nating relief ay for copyright infringement and fair competition. Kasama nga, no, yung ancillary remedy na issuance of writ of preliminary injunction. Bakit ganun, attorney? No? Meron bang pang-aabusong nangyari ang Regional Trial Court of Tralala? So, ang sabi ko sa aking kliyenteng si Itolyoken ay maaaring magkaroon ng basihan kung talaga namang umabuso ang Regional Trial Court of Tralala, no, sa kanyang desisyon sa pagpabor sa atin kung mapapatunayan niya by way of presenting an evidence na talagang nag-exceed, no, or umakto ng walang jurisdiction
ang Regional Trial Court of Tralala. Kaya lang sabi ko sa kanya, kung yan ang basihan niya, no, sa kanyang apila or petition for review, mali ang kanyang isinampang review or apila, sapagkat kung ang iyong basihan ng nirereklamo mo sa mataas na hukuman ay the court acted with lack of jurisdiction or in excess of his powers, ayan ang tinatawag dyan dapat nagsampa ka ng original action or a petition for certiorari or petition for certiorari, na kung saan binabanatan mo yung Regional Trial Court of Tralala that it acted with grave abuse of discretion or in excess of jurisdiction. So pag ganyan, petition for certiorari. So tama ba yung sinampang review or apila sa Court of Appeals? Sa aking kaalaman at sa aking natutunan, no, sa law school, mukhang hindi tama ang apila or a petition for review, sapagkat kung ang basihan mo is in excess or lack of jurisdiction amounting to grave abuse of discretion, that would be equivalent to the filing of an original action for a petition for certiorari either in the Court of Appeals or in the Supreme Court. Pero sinabi ko pa rin doon sa aking kliyente, no, na hintayin nating mabasa ko yung kabuuan ng petition for review, kasi alam mo, sabi ko sa aking kliyenteng si It Olyoken, alam mo, pag sinabi mo kasing petition for review, ang sa ordinary appeal on civil cases at ayon sa internal rules, no, ng Court of Appeals, when you are filing an appeal or a petition for review, pag sinabi mong petition for review, iyan ay isang desisyon ng Regional Trial Court, no, in the exercise of its appellate jurisdiction. Ibig sabihin, yung kaso nanggaling sa lower court, sa Metropolitan Trial Court, sa Metropolitan Circuit Trial Court, o doon sa mababang husgado. Kasi layers yan, different layers yan. Lower court is the Metropolitan Trial Court. Huwag na natin isama yung baba, malito pa kayo. Metropolitan Trial Court, susunod Regional Trial Court, susunod Court of Appeals, susunod Supreme Court. So kapag ang Metropolitan Trial Court ay nagdesisyon in its original jurisdiction, sinampan ng apila sa Regional Trial Court, at hindi ka pa rin nakontento sa desisyon ng Regional Trial Court, pwede ka mag-file ng petition for review sa Court of Appeals. No? Ang tawag doon, petition for review in the exercise of the appellate jurisdiction of the Regional Trial Court, kasi inapila lang yung kaso na yun from the lower court, no, going to the RTC, tapos pumunta ng Court of Appeals. Pero kapag ang decision ay originally came from the RTC, no, magsasampa ka ng notice of appeal according to the internal rules of the Court of Appeals. Sinasabi kasi doon, kapag ang Regional Trial Court daw ay naglabas ng isang desisyon, no, sa isang kaso in its original jurisdiction, ibig sabihin sa kanya nag-umpisa, originally sa kanya nag-umpisa. Ano yung isasampa mo pag hindi ka kontento? Pagkatapos mo magsampa ng MR na reject, ang gagawin mo diyan, magpapail ka ng notice of appeal. No, notice of appeal, no, hindi petition for review. Magpapail ka ng notice of appeal doon mismo sa Regional Trial Court if the decision is rendered in the exercise of its original jurisdiction, not a petition for review. Mali yun. Pag ganun ang ginawa mo, no, sa mga marami ng kasong dinisisyon ng Supreme Court, sasabihin sa'yo ng Court of Appeals o ng Supreme Court, no, because of the erroneous procedure, no, applied by the lawyer of the defendant or the respondent, no, and because of his incompetence, no, this case is dismissed. Yan naman sasabihin sa iyo. So medyo nakakahiya yun, no. Kaya dito sa aking panaginip, sabi ko doon sa aking kliyenteng si It Olyoken, huwag ka mag-alala. So
ang gagawin lang naman sa atin ng Court of Appeals dyan, bibigyan tayo ng 10 araw upang magkomento sa petition for review. Di sabihin natin, mali yung procedure na in-apply ng abogado. So kung nirereklamo mo, grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction dahil yung regional trial court ay gumawa ng isang resolution or decision na hindi umaayon sa existing rules, di bakit hindi ka nag-file ng certiorari? At kung iyan naman ay base sa isang dahilan na it is violative of the due process of law, yung decision ng RTC of tralala, dapat ang isinampa mo dyan, hindi ka dapat nagsampa ng review dahil dapat nag-MR ka, no? At tapos parang walang basihan dahil violative of due process, yung decision ng Regional Trial Court of Tralala, nagkaroon ng full-blown trial yung kaso, sus ko naman, paano nagkaroon ng violation of due process? Ang due process kasi, ang ibig sabihin niya sa ating constitutional law, walang hearing, walang trial. Hindi mo hiningi, no, ang panig ng kabilang partido. Kapag hindi mo dininig ang panig ng kabilang partido, yan ay violation of the due process of law. So, but in the case of Itolyoken versus tahanang walang pundasyon doon sa aking panaginip, nagkaroon ng full-blown trial. So, anong violation of due process of law? But anyway, so, napaliwanag ko na yung petition for review, napaliwanag ko na yung notice of appeal, napaliwanag ko na yung motion for reconsideration. Kapag dyan, hindi ka pumasok sa mga procedure na yan, the Court of Appeals, no, may dismiss the petition for review kasi mali ang sistema or application of the law na sinunod mo pagdating sa procedure, no, sa pagsasampa either of an appeal or petition for review with the Court of Appeals. So, doon sa aking panaginip, ang sabi ko nga, no, doon sa last stage ng aming conversation ni Itolyoken, sabi ko, sige, just in case, no, nagdesisyon ng Court of Appeals na paboran yung kanilang petition for review. Pero I doubt kung papaboran yan, no? Ay mag-file tayo ng motion, no, after we file this comment, no, doon sa kanilang pinail na petition, ay mag-file na lang tayo ng motion. Sabi ko doon kay Itolyoken, nag-file tayo ng motion for oral argument, no, nang matapos na yan, labanan natin ng debate doon sa Court of Appeals, no? So allowed po yan under the existing internal rules of the Court of Appeals. Okay, sana po naliwanagan ninyo ang motion for reconsideration, petition for review, notice of appeal, at itong injunction. Okay, hanggang sa susunod na episode, mga subscribers, mga viewers ko dito, at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, no? At ako po ay nagpapail ng motion for my viewers to subscribe to my channel na Bueno Law and Beyond. Maraming salamat po sa inyong lahat.